ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, Digonyo, Digonyo, Digonyo. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, Digonyo, Digonyo, Digonyo. Ang lakas ng mga ko, tatapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa dami ng pangako, na wala siyang natupad, o ano ba yan? Siya ay isang puto lamang. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spy. Appeal tayo, lahat tayo'y nagudol, ikaw rin ay nagudol, Digonyo, Digonyo, Digonyo. Appeal tayo, lahat tayo'y nagudol, ikaw rin ay nagudol, ako rin ay nagudol. Appeal tayo, lahat tayo'y nagudol, ikaw rin ay nagudol, ako rin ay nagudol. Budularong frog! Naniwala naman kayo. Kampanya lang yan. Kumagat kayo. Ano? Bahala ka sa buhay nyo. Next lang po natin ito mga kaibigan. 27 billion Health Emergency Allowance or HEA to be released on Friday, July 5. Wow, ngayon po ito mga kaibigan, July 5, 2024. Para ito mga kaibigan doon sa mga health workers, no? So bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears para sa Health Emergency Allowance HEA ng ating mga healthcare workers, inanunsyo ni Department of Budget and Management DBM Secretary Mina F. Pangandaman na nakatakda ng i-release ng DBM ang 27 billion para sa nasabing programa sa Biyernes, July 5, 2024. Matatandaang noong Mayo ng taong ito, opisyal na hiniling ng Department of Health ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 27.453 billion para masakop ang bayad na 5,039,926 natitirang validated na hindi nabayaran ng HEA at 4,283 COVID-19 sickness and death compensation claims ng mga kwalipikadong healthcare at non-healthcare na manggagawa. Ayan. So mga kaibigan, matagal na to, 'di ba? Na so ngayon po mga kaibigan ay magkakaroon na ng katuparan, no? So para ito sa ating mga health workers na hindi po nabayaran nung sa panahon po ng may COVID-19, no? Alam naman natin na sila po yung mga frontliners, ang kanilang buhay ay at risk po, no? Na marami din po sa kanila ay namatay kasi nga nahawa ng COVID, no? Pero eto mga kaibigan, no? So bilang pagtupad sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ni-release na po itong 27 billion mga kaibigan na ni-request ng DOH at sinika po ng DBM na mas maaga itong tuparin, no? Dahil deserve po ito ng ating mga manggagawa sa health sector. So nakakatuwa po ito mga kaibigan at alam ko na matutuwa po ang ating mga health workers dahil eto, mababayaran na po sila doon sa kanilang mga unpaid po, no? Na kabilang na po dito yung sa PEBA, ang Special Risk Allowance Compensation para sa COVID-19 sickness at death
at karagdagang benepisyo tulad ng meals, accommodation, transportation allowances para sa mga healthcare workers. So, hindi po yan nagawa ng past administration, di ba? O, natapos na lang po si Duterte, hindi po niya nabayaran yan, mga kaibigan. Ang iniwan lang po ni Duterte ay napakalaking utang, lumulobong utang ng Pilipinas. 12.7 trillion na utang. May ganyan kang utang pagkatapos yung mga health workers hindi mo nabayaran. 'Di ba? O, so ano yan? Saan dinala ang pera? Kinurakot? Ibinulsa? Kat Lucido, I won't vote for Aimee. Correct. Huwag po ninyong iboboto yan, no? Kasi toxic po yan. Walang gagawin yan, kundi batikusin ang gobyerno instead na tumulong ay bumatikos ng bumatikos, no? Yan po ang gagawin ni Aimee Duterte. At wala po yung gagawin kundi panindigan ang mali para magmukhang tama ang mga Duterte. 'Di ba? Oh, kasama nga siya doon sa sa pumipigil, 'di ba? Doon na nung ipapasubpina si Kibuloy. Oh, kasama siya doon sa pumipigil, mga kaibigan. 'Di ba? Loyalist ako noon pang tumuntong ako ng 20. Ay Marcos na ako hanggang ngayon. Hindi ko alam na boboto ko pa si Aimee. Huwag niyo na pong iboto, no? Celia King. Ako na po nagsasabi sa inyo, huwag niyo na pong iboto si Aimee. Hindi po niya deserve ang boto natin. No? Tapos ang yabang pa ni Digong, ha? 'Di ba sabi ni Digong, binoto ka namin, magtrabaho ka. Hello? Hindi mo binoto si PBBM, no? Wag kang engot, no? Digongyo, wag kang engot. Alam namin na hindi mo binoto si PBBM dahil panahon pa lang ng kampanyahan ay nangampanya ka na wag siyang iboto, 'di ba? Kasama 10 ng iyong mga trolls. Hindi lang pala 10. Ilan sila? 400 to 500 na mga trolls. Yan. Ayon po yan sa Oxford Research na pag-alaman na si Duterte ay during that time, mga kaibigan, no, nag-umpisa po si Duterte na mag-hire po ng troll, no? After po ng election, nag-umpisa po siya na mag-hire ng troll at ang gawain po ng kanyang mga trolls, mga kaibigan, ay para mag-post po ng mga propaganda para kay Duterte. Para po pabanguhin po ang imahe ni Duterte. Kasi alam naman natin na ang ginagawa ni Duterte during that time ay napakarami pong AJK. Ngayon po, pinapabango po ang kanyang imahe. At sinasabi po, pinopost po ng mga trolls sa social media na pinapakita nila sa buong mundo na ang gawain po ni Duterte na pagchuchugi ng mga user, ng mga hindi pa naman talaga na napatunayan na mga addict or whatsoever, ginagawa po ng mga troll ay nagpo-post po sila na magaganda. Sinasabi nila na maganda itong ginagawa ni Duterte. Gumanda yung aming pamayanan, naging tahimik, nakakalakad na kami sa gabi. Yan po yung gawain ng mga trolls, no, ni Duterte. Sila po ay nagpapalaganap ng mga magagandang mga bagay para po i-frustrate o para po isanggain yung mga sinusulat po ng mga mainstream media against Duterte. Lalong-lalo na yung Rappler, di ba, na madalas magsulat ng mga article na tinutuligsa si Duterte. So, ganyan po ang gawain ng mga trolls ni Duterte. Nagpo-post po sila ng mga propaganda na pabor po kay Duterte. At kapag may nag-post ng against kay Duterte, kukuyugin po yan sa social media. At mga kaibigan, hindi po natapos doon ang mga trolls ni Duterte dahil until now, mga kaibigan, ongoing pa. Lalong-lalo na po nung si Sara Duterte ay nag-resign. Naramdaman ko, lalong-lalo na dito sa aking page, naramdaman ko, wow, kung noon maraming trolls, para ngayon sumobrang dami lalo ng trolls. No? So sanay po sila dyan. Sanay po sila. Alam po nila ang kalakaran kung paano po mag-hire po ng trolls. Sanay po ang mga Duterte dyan.
Aini Stanislao, no, Aimee, di ko na iboboto yan. Opo, wag na po natin siya iboboto. Kahit medyo magano siya na, kunwari, na kaibigan, kunwari nagbago na siya, kunwari hindi na niya binabati ko si PBBM, wag po. Kasi, pagpa-plastic lang po yan. Wag po ninyong kakalimutan ang lahat ng ginawa niya kay PBBM. Ang lahat po ng pambabatikos niya kay PBBM at ang lahat po ng pagkampi niya sa mga Duterte kahit alam naman natin na mali po ang Duterte. Diba? Eh sabi ko nga sa inyo, pagdating kay Speaker Martin, ang bilis niya magsabi, ang kapal na mukha mo. Pero pagdating sa Duterte, kita nyo naman, kahit na masama na ang ginagawa, wala po siyang masabi na makapal ang mukha, kundi nagpapakababa pa siya. 'Di ba? Alam nyo itong si Aimee? Sa totoo lang kumapit siya sa Duterte, sa tingin ba niya iboboto siya ng mga DD sheets? Sa tingin ba niya iboboto siya ng mga dilawan? Eh mga kaibigan, ang mga botante po talaga ni Aimee, Marcos loyalists and Marcos supporters. Pero dahil po sa ginawa niya, na ganito po yung ginawa niya kay PBBM, sa tingin ba niya full support pa ang Marcos loyalists and Marcos supporters sa kanya? Meron man sigurong bumoto sa kanya na Marcos loyalist, yung talagang sobrang loyal na hindi tinitingnan na mali yung ginagawa ni Aimee dahil lang sa Marcos ang apelyido niya ay iboboto siya. Maaring merong bumotong ganun, no? Pero karamihan po sa mga na lalaman ko, mga kaibigan, at kakilala ko na Marcos loyalists and Marcos supporters, iisa po ang sinasabi, hindi na nila iboboto si Aimee. Marami din po akong followers, no, sa Ilocos. Ano po sabi? Ilocano po kami. Pero hindi na namin iboboto si Aimee. Diba? Si PBBM na lang ang gusto namin. Ayaw na namin kay Aimee. So Marcos loyalists and Marcos supporters nga lang ang boboto sa kanya. Pero etong ginawa niya, ginalit pa niya. Hindi po yan iboboto ng Duterte. At lalong hindi yan iboboto ng mga pinklawan or dilawan. Diba? Kaya mga kaibigan Marcos loyalists and Marcos supporters, no to Aimee Duterte. Huwag na po natin siyang iboboto. Kahit anong mangyari, huwag niyong iboboto si Aimee Duterte. Mga kaibigan, dahil pag nanalo yan bilang senador, dagdag pa yan sa toxic opposition. Guys, okay lang naman magkaroon ng opposition, di ba? Kasi yun for check and balance. Pero yung opposition na matino, hindi toxic. Hindi yung kahit na maganda yung ginagawa ng Pangulo ay may sinasabi pa rin na pangit, 'di ba? So mamili po tayo. Mamili po tayo mga kaibigan ng iboboto natin. Isipin po natin na kung sino yung iboboto natin, hindi po dahil sa siya ay sikat, hindi po dahil sa ang pangalan niya ay Marcos, hindi po dahil sa siya po ay kilala ng mga tao, kundi isipin po natin maigi mga kaibigan kung sino yung dapat nating iboto. No? So pag malapit na po yung botohan mga kaibigan, magpo-post po ako dito ng mga senatorial na aking susuportahan mga kaibigan, no? Yan po. So yan po mga kaibigan, yung mga pro-China na yan, wag po ninyong iboto yang mga yan, no? Mga pro-China. Dahil wala po tayo diyang aasahan. So, nga pala mga kaibigan sumagot po yung China dito sa pagmamarites po ni no? Nagmarites po itong si saglit Saglit mga guys
Wait guys So yan mga kaibigan, no? Sumagot na po itong China, no? Sa pagmamarites po nitong si Amy Duterte, no? Nagmarites po kasi si Amy Duterte mga kaibigan Nagmarites po siya no? So tingnan po natin kung ano po yung sagot po ng China sa kanyang pagmamarites. Yan. To. Eto mga kaibigan, China denies being a threat after Amy's missile plan claims. Yan. So, nag-deny po ang China. China has denied being a threat to any country following the recent claims of Senator Amy Marcos that Beijing has plans to use hypersonic missiles aimed at military installations in the Philippines. Yan. O yan mga kaibigan, no? So nag-deny po ang China na hindi po sila gagamit ng sinasabi ni Amy na hypersonic missile, no? So, mga kaibigan, pagdating po sa hypersonic missile, di ba meron na rin po tayong hypersonic missile? Yung BrahMos po, hypersonic missile din yun no? So, hindi po totoo yan sabi po ng China. Yan, so, basahin po natin dito yung isang post ng ang pahina. Ang sabi po dito, maaaring totoo ang mga sinasabi ni Amy Marcos, kaya lang dapat ay pangalanan niya ang nagsasabi nito dahil itinanggi ang kanyang mga ipinapakalat na fake news sa ngayon dahil wala namang source. O, yun nga mga kaibigan walang source. Di ba? Pag pinapakinggan po ninyo si Amy, may mga duda mga kaibigan at wala pong source, di ba? Wala, sinoplak ang pagkakalat ng fake news dahil alam naman natin na walang kalaban-laban ang China sa Amerika. Quad with special Philippine participation, NATO, UN, kung patuloy pa silang gagawa ng kabalbalan sa West Philippine Sea. No? So itinanggi po ng China ang pagiging banta sa alinmang bansa kasunod ng kamakailang pag-aangkin ni Senator Amy Duterte na may plano ang Beijing na gumamit ng hypersonic missile na naglalayong sa mga instalasyong militar sa Pilipinas. Hindi ako sigurado kung ano ang pinagmula ng panig ng Pilipinas, ngunit masasabi ko sa iyo na ang China ay nakatuon sa mapayapang pag-unlad at isang pambansang patakaran sa pagtatanggol ng likas na pagtatanggol. At ang China ay hindi nagbabanta sa anumang bansa, sabi ng China. Yan po yung sabi ng China, no, ng Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang press conference noong Huwebes, no. So tinatanggi po nila ito na hindi daw po totoo, no. Etong ibinunyag ni Amy. Kasi nga, mga kaibigan, kung inyo pong papanoorin ulit yung video ni Amy, ay wala naman pong siyang sinasabi kung anong source. Tapos ang sabi pa niya, 25 daw, no? Tatargetin daw, 25 mga kaibigan na lugar. O gagamitin ang hypersonic missile. Tapos may sinasabi pa siya na sinasabi daw ng Amerika na hindi daw nila kayang sanggain, hindi daw nila kayang kalabanin yung hypersonic missile ng China. Sabi ko nga mga kaibigan, real talk lang tayo Guys, wala pong matinong isang opisyales ng Amerika na magsasabi na hindi nila kakayanin. I mean, wala pong matinong opisyalis ng Amerika na magsasabi na hindi nila kakayanin yung hypersonic missile ng China. Kasi pag meron pong magsasabing ganyan, na isang opisyalis ng militar ng Amerika na hindi nila kakayanin ang hypersonic missile ng China, abay, tanga po yan, bobo po yan. Kasi di ba mga kaibigan, kung hindi mo kakayanin ang isang missile ng isang bansa, hindi mo naman dapat ideklara, di ba?
Makes sense? Hindi po dapat ideklara kasi magkakaroon sila ng hint na ito mahina pala ito pagdating sa supersonic missile, hindi pala nila kakayanin. Kaya nga doon pa lang sa sinasabi ni Amy, mahalata mo na nagmamarites lang siya no? Mahalata mo na si Amy po ay nagmamarites. Sa bagay mga kaibigan, mula nung nadikit itong si Amy, no, sa mga Duterte, naging marites na po siya. Diba? Napapansin ko po yan. Since po na nadikit itong si Amy sa mga Duterte, nagbago po siya ng ugali, naging marites na. Dati po kasi, po yan by facts po yan Bago, pag nagsasalita po siya, may facts po na meron po siyang pinaghuhugutan na katotohanan. Pero ngayon, pag nagsasalita po siya, mas marami pa ang pagmamarites kaysa totoo. Ganyan po ang epekto ng pakikipagkaibigan niya sa mga Duterte. Manang Amy, laglag yan sa senatorial, 0 votes siya. Yan. Correct po, 0 vote talaga yan. Huwag na natin yan iboto. Maraming salamat po. I-follow na ho natin ang admin reach. Congratulate ko lang po ang joint effort ng Congress at ng PTB4 sa napakagandang programa po na ito. Admin Reach. Ang napakalat na balita ng mga taong gusto na talaga sila. Comentarista. Fight fake news. Expose the truth.